Good morning. As I mentioned at the beginning of the Mass, we are celebrating today the feast of Saints Simon and Jude. Today's Simon is different from Simon Peter. There are two different peoples. Then Jude is not Judas Iscariot, although in the Gospel, he is also called Judas, the son of James. Little is known about these two. We know from the Gospel that Simon was called a zealot. Sa Tagalog po, ang karaniwang translation ay makabayan. Siya yung nabibilang sa isang radikal na grupo sa loob ng Judaism. Talagang passionate bilang isang Hudyo. Simon the Zealot. Sa buhay ni Simon the Zealot, si Simeong Makabayan, ipinakikita sa atin na walang contradiction yung maging alagad ni Jesus at maging mapagmahal sa bayan. In fact, it is true that a real disciple must be a true Filipino, a true countryman. Akala natin kumisan magkahiwalay yun eh. Hindi. Ang isang tunay na alagad ni Jesus ay dapat na tunay na makabayan. Katunayan, ang ating pagiging makabayan ay dapat na nagmumula sa ating pagiging tunay na alagad ni Jesus. Kaya kung tayo tunay na Kristiyano, dapat bilang mga Pilipino, ang mga desisyon natin, ang mga pagpili natin, ang buhay natin bilang Pilipino ay nagpapahayag o naglalarawan ng ating pagiging tunay na alagad. O sa Lunes, botohan na naman. Botohan ng barangay SK. Pipili na naman kayo o tayo ng ating mga barangay officials. Pipili na naman tayo ng mga miyembro ng Sangguniang Kabataan. Anong magiging pamantayan natin sa pagpili? Okay, sige nga. What will be the basis of our choice? Will it be our Christian values? Or will it be how much I am getting from the candidates? Sa Lunes, ipakita natin na ang pagiging Kristiyano ay hindi hiwalay sa pagiging mabuting Pilipino. Katulad ni Simeon, isang makabayan, pero isang alagad ni Jesus. Kay Judas naman, okay, St. Jude, kung ayaw nyo ng Judas, no? St. Jude, well, sinasabi na si St. Jude ang patron ng mga wala ng pag-asa, no? Hopeless cases. Pag napuntahan mo na lahat ng mga santo at wala pa rin nangyayari sa dasal mo, pumunta ka na kay St. Jude. Yun ang last recourse. Well, bakit? Kasi batay sa mga kwento, yun daw mga unang Kristiyano, hindi nagdadasal kay Judas. Kasi ang naaalala nila, si Judas na nagtaksil kay Jesus. Kapangalan eh. No? Imagine mo, St. Jude, pray for us. And then ang naaalala mo ay si Judas Iscariote. Kaya siya daw ang huling nilalapitan ng mga unang Kristiyano. But even then, ipinakikita sa atin na kuminsan yung mga huling nilalapitan natin ang siya pang nakakatulong sa atin. Kuminsan yung mga hindi natin pinapansin, nilalampasan, yun pa ang talagang tutulong sa atin.
Kaya nga hilingin natin ng panalangin ni na San Simeon at San Judas Tadeo. Nawa ang kanilang mga panalangin at halimbawa ay maging mga totoong buhay natin. Si Simeon bilang isang tunay na alagad at tunay na makabayan. At si San Judas Tadeo na nilalapitan kahit na sa huling pagkakataon. Amen.